nire-respeto naman ng Philippine National Police yung uri ng kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin. Sa ngayon po, wala kami nakikita na paglabag sa batas at hayaan po natin na i-validate pa rin po ng ating legal team kung sakasakali man na mayroong paglabag. Investigasyon sa umano'y extrajudicial killings laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa tuloy sa kabila ng pagbawi ng Criminal Investigation and Detection Group sa Sapina. Do you regret enforcing the drug war? No. Why do I regret? Senator Ronald Bato de la Rosa, wala umanong pagsisisi sa implementasyon ng drug war. Inutusan tayo ni Pangulo, pinapamadali niya ako lahat nito eh. Nakita nga kami kahapon, sabi niya, kumusta na yung mga flood control sa NCR? Ready na ba tayo for the rainy season? Flood control project sa Metro Manila, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Sa kabila po ng naunang indikasyon na pagtaas sa presyo ng kuryente, bumaba po ang aktual na singil po ng Meralco ngayong Mayo. Bahagyang pagbaba sa presyo ng kuryente, epektibo ngayong Mayo. Red at yellow alert, itinaas sa Luzon at Visayas grid. Ako po humingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Lalo na po sa amin dalawa. Napag-uusapan na po yun namin yan, pero mali po ang pangyayari na ito. Naging nakikinasira pa ng PNP. Ito pong pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan. Kaso laban sa pulis na nambugbog ng kanyang kinakasama tuloy. Public apology ng abusadong pulis walang epekto ayon sa National Police Commission. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Pansamantalang iniurong na Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang Sapina na inilabas laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ibig sabihin, hindi na matutuloy ang nakataktasan ng pagharap ng mambabatas bukas sa Major Crime Investigation Unit ng CIDG. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kaninang umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena deus tecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Wala nang inaasahang Senator Ronald Bato de la Rosa na lulutang bukas sa Major Crime Investigation Unit o MCIU ng Criminal Investigation and Detection Group. Ito'y matapos na pansamantalang bawiin kaninang umaga ng CIDG ang sapina na inisyu nila noong Lunes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tumanyo, hindi na kailangang magpakita sa CIDG kahit ang abogado ng mambabatas. Wala na po, sapagkat sinabi nga po at pinareceive na sa opisina niya kanina yung recall ng subpoena deus tecum para sa May 14 ng alas 10 ng umaga. Ang hakbang ng PNP ayon kay General Tuanyo ay bilang paggalang sa Senado. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni Chief PNP at ang Direktor ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado, kaugnay ng Senate Protection Order na inisyu nila para kay Senator Bato de la Rosa. Nagpadala ang CIDG ng kuan ngayon ng letter na recalling their subpoena. So salamat CIDG, thank you. Thank you. Naawa kayo sa akin na magbibiyahe pa dyan na naka-under protective custody ako dito sa Senado. Bakit daw nila? Ha? I don't know, basta winidraw lang daw nila. Salamat, thank you. CIDG, General Murico, thank you. Sa kabila ng pagbawi ng sapina, tuloy ang isinasagawang investigasyon ng CIDG sa mga issue ng umano'y extrajudicial killings at kung kinakailangang muling mag-issue ng sapina ay gagawin nila ito. Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order
magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng panibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa. Samantala, wala namang epekto sa mga pulis ang pag-awit ni Senator Bato ng bahagi ng Philippine Military Academy hymn. Sa interview sa Senate, kinanta ni Bato ang PMA hymn upang humingi ng suporta sa militar at pulis sa gitna ng kinakaharap niyang problema. Pagkat nanatili tayo, sinasabi nga ni GPNP na ang Philippine National Police ay isang professional at political na organizations na hindi po kami makikisali sa anumang usapin pampolitikal. Sa ngayon, wala din aniya silang nakikitang paglabag sa ginawa ni Bato. Nire-respeto naman ng Philippine National Police yung uri ng kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin. Sa ngayon po, wala kami nakikita na paglabag sa batas at hahayaan po natin na i-validate pa rin po ng ating legal team kung sakasakali man na mayroong paglabag. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi perpekto ang naging implementasyon ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ngunit sa kabila nito, hindi niya pinagsisisihan na naging bahagi siya ng implementasyon ng nasabing programa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Do you regret enforcing the drug war? No. Why do I regret? Walang bahid ng pagsisisi si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Si Senator Bato ang hepe ng Philippine National Police noong kasagsagan ng Oplan Tukhang at Double Barrel. Ayon kay Senator de la Rosa, hindi niya pinagsisisihang naging bahagi siya ng kampanya kontra droga dahil nakita naman niya ang positibong epekto nito sa maraming Pilipino. Makita mo yung masaya, yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin nagpapasalamat, Sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil libreng-libre na kami maglakad sa aming mga kalsada ngayon. Wala na mga adik, wala na mga puser na naggugulo sa amin. Salamat talaga, Sir. Hindi ka masaya dyan? Bagamat nanindigan para sa drug war, inamin ng senador na hindi naging perpekto ang implementasyon nito at nagkaroon din ng mga pagkukulang o lapses. Merong lapses. Nakonbikto nga yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos, di ba? Konbiktado. Ha? Do you regret those lapses? Sayang sana. But no war is perfect. Hindi mo maperpekto yung war. Kaya merong mangyayaring hindi talaga maganda. Sa kabila ng banta ng pag-aresto sa kanya, handa umano ang former Philippine National Police Chief na harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang pakikibahagi sa programa. Para sa kanya, ang mahalaga ay nagampanan niya ang kanyang tungkulin at malaki ang naitulong ng war on drugs upang bumaba ang bilang ng iligal na droga sa bansa. Well, andyan na tayo. Hindi naman ako an officer for good times only. I am an officer for good times and bad times. So, if this is bad times, wala ka magawa. Yan talaga. Basta importante, nagawa ko yung aking tungkulin, na implement ko yung war on drugs at maraming nasisiyahan dahil nawala ang problema sa droga. Hindi naman totally nawala, pero malaking ibinaba ng problema ng droga. Ayon kay Senator de la Rosa, kung may pinagsisisihan man siya, ito ay ang labis na katapatan sa serbisyo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa van niya sumakay si Senator Ronald Bato de la Rosa papasok ng Senado noong Lunes, May 11. Ayon kay Senator Cayetano, linggo pa lamang ay marami nang kumakausap kay Senator Bato tungkol sa posibleng paglutang niya sa Senado. Ngunit Lunes na ng umaga na nagkaroon ng linaw ang lahat sa kanila. For the record, sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador ka bakit problema pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. That's why it's so obvious that I knew he was here because when I spoke earlier. Hindi tinanggap ni Senator Bato de la Rosa ang panawagan ng minority senators
nakusa na siyang sumuko sa International Criminal Court. Ayon sa senador, dapat muna siyang bigyan ng sapat na pagkakataon upang makapaghanap ng mga legal na paraan sa kanyang kaso. Nakasaad sa Senate Resolution number 395 na inihain ni Senators Vicente Soto III, Francis Pangilinan, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson at Bam Aquino na dapat ay kusa ng sumuko si Senator De La Rosa at humingi ng judicial remedies ayon sa nakasaad sa konstitusyon at batas. Hindi ko pa nabasa. Ito kung ang meat niyan ay pag-surrender, mag-iusap rin ako sa kailan na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. So, huwag din sila atat-atat. Una na ring umapila ang National Bureau of Investigation kay Senator De La Rosa na payapang mag-surrender sa mga otoridad. Nagbabala ang ilang mambabatas na maharap sa kasong obstruction of justice ang sino mang hahadlang sa pagsilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kay Senator De La Rosa. Ayon naman sa Department of Justice, posible pa ring isuko sa ICC ang senador sa ilalim ng umiiral na batas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Yes, meron. Obstruction of justice. No, merong lehitimong international warrant for crimes against humanity kay Senator Bato. Nagbabala ang mga mambabatas sa Kamara na maaaring maharap sa kasong obstruction of justice ang sino mang hahadlang o pipigil sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang lehitimong warrant para sa crimes against humanity laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi dapat hadlangan lalo na ng mga institusyon tulad ng Senado. Binigyang diin ng mambabatas na ang Senado ay hindi dapat gamitin upang protektahan o kanlungin ang mga individual na may mabigat na pananagutan sa batas. Kaya panawagan natin sa Senado at sa mga senador ay huwag protektahan, huwag kanlungin si Senator Bato, isuko na siya sa ngalan ng hustisya. Katwiran nila ang isyu ng jurisdiction ay naresolba na at hindi na pwedeng gamiting dahilan upang harangan ang pagpapatupad ng warrant laban kay Senator Bato. Binigyang diin pa ng mga ito na sa ilalim ng Section 17, Paragraph 2 ng Republic Act 9851 o Philippine International Humanitarian Law ay mayroong obligasyon ng Pilipinas na magbigay daan at makipagtulungan kung may nagpapatuloy na investigasyon ang isang international tribunal tulad ng ICC. Ito ay direktang sumasagot sa argumento na kailangan sa lokal na korte lamang litisin ang mga kaso ni Senator Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. May interes sa hustisya ang pagbibigay daan at even pag-cooperate kung meron ng ongoing investigation ang isang international tribunal. Ito'y po frequent argument na sinasite ni Senator Bato de la Rosa or even yung mga kakampi niya na dapat ilitis dito sa Philippine courts, no? Wag na diyan sa international courts. Ipinunto na ang aplikasyon ng RA 9851 ay nagiging mas crucial dahil sa kasalukuyan ay wala pang formal na kasong kriminal na naisampa sa Pilipinas laban sa mga nabanggit na opisyal kaugnay ng mga crimes against humanity. Dahil dito, ang ICC ang nagiging mekanismo upang matiyak na magpapatuloy ang pagpapanagot. Muli ring nilinaw ng Department of Justice o DOJ na sa ngayon ay walang hadlang para makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Ito ang tugon ng DOJ kaugnay ng kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nananatili ang kanilang posisyon na sa ilalim ng Republic Act 9851, maaaring isuko ang isang suspect o naarestong individual sa International Court. Ang isaanyang paraan ay extradition na mas matagal kaysa surrender. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Malacanang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na patas lamang ito sa pagtrato sa kanyang kaso. Pero ayon sa isang political analyst,
hindi may iwasan na mahaluan ng bahid politika ang sitwasyon ngayon ng senador. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Yusek Claire, kamagalit sa akin na hindi kita niloloko. Papasalamat ako doon sa sinabi mo kanina that this government is willing to give me all the rights. Iabil ko yung mga legal remedies. Salamat. Abot-abot ang pasasalamat ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos na tiyakin na bilang akusado ay mabibigyan siya ng proteksyon ng gobyerno basta't nakabase sa mga umiiral na batas. Kasunod dito ng panawagan ng senador at hiling na mabigyan siya ng proteksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa banta ng posibleng pag-aresto sa kanya. Ayon kay Yusek Castro, nais lang nilang ipabatid kay Senator De La Rosa at sa lahat na ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay patas, sumusunod sa batas at hindi pinapairal ang karahasan. Lahat anya ng tulong na maipapaabot sa mamamayan ay hindi ipagkakait basta't naaayon ito sa batas. Dagdag ng Palace official, kahit ano pa ang paniniwala ng isang tao, dapat manatiling interes ng taong bayan ang unahin at di ang pansariling pagpapayaman. Pero ayon sa isang political analyst, hindi maiiwasan na magkaroon ng halong pamumulitika ang pagtrato ng palasyo kay Senator De La Rosa, lalo na't kilala itong kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Mahirap sabihin kasi nasa magkabilang kampo ng politika yung administrasyon at saka si Senator Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte. Alam naman natin yung yung sigulot, yung away sa pagitan ni President Bongbong Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte. Sa kabilang banda, ayon kay Professor Coronacion, may obligasyon pa rin na kailangan tuparin ang pamahalaang Pilipinas batay sa mga umiiral na mga kasunduan at batas. Kung sakali, ang maaari lamang anyang magawa ng Pangulo ay iantala ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato. If ever, ang pwede niyang gawin kung halimbawa hindi siya sang-ayon, ay i-delay. Kagaya niyan doon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, huwag siya makikooperate at i-delay yung pag-execute ng warrant of arrest. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumpleto na ang mga miyembro ng House Prosecution Team na magsisilbing taga-usig sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Isa namang mambabatas ang nagsabing kumbinsido siya na impeachment ang dahilan kung bakit biglang nagpalit ng liderato sa Senado. Ito ang balita ni Evan Alvarez. I am preparing with the dynamics in mind na nagkakudeta sa ating Senado, may bagong liderato at malapit na ang eleksyon. While I expect the senators to be fair and impartial during this impeachment trial, we cannot overlook the fact na malapit na ang 2028 election. Naghahanda na ang mga kongresista na magsisilbing prosecutor sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Opisyal nang inihalal sa plenaryo kagabi ang 11 miyembro ng House Prosecution Team. Bilang mga prosecutors, sila ang nakatalaga upang magpresenta ng mga ebidensya at patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ngayon ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, maling paggamit ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Kabilang sa 11, si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na una na ring itinalagang prosecutor sa impeachment case ni VP Sara noong 2025 sa 19th Congress. Bagamat kumpiyansa ang mambabatas na mabibigat ang hawak nilang ebidensya matapos ang mga isinagawang mga pagdinig ng House Justice Committee, malaking bagay ani Defensor ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang pinaka-challenging para sa aming mga prosecutor ay ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado
at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting as. Ngunit si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kumpiyansang kayang patunayan ang lahat ng mga alegasyon at walang implikasyon kung sino pa ang maupong liderato sa Senado. So we will still be dealing with the same set of senator judges, and we will still be presenting the same set of evidence and documents to the Senate Impeachment Court. So I think we have great faith that irrespective of the Senate leadership, irrespective of the Senate majority, we will still be able to convince senator judges to convict the Vice President. Ayon kay Ridon at Defensor, sa ngayon wala pang pinal na napagkakasunduan kung alin sa articles of impeachment ang tututukan ng bawat miyembro ng prosecution team. Ngunit magkakaroon sila ng mga pagpupulong sa mga susunod na araw at binubuo na rin ang grupo ng mga volunteer private prosecutors na tutulong sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang paraan ng mga kaalyado ni VP Duterte ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership para harangin ang impeachment. Indikasyon na kung gaano ka desperado rin ang kampo ng mga Duterte na hadlangan ang impeachment trial na si Senator Bato risked his own freedom, kumbaga. Kaya nga ngayon, yun, kinakaharap niya itong warrant of arrest. Sa kabila nito, tiwala ang Makabayan Bloc na hindi nito mapipigilan na mag-convene ang Senado bilang impeachment court, lalo na at lalabag sa saligang batas ang mataas na kapulungan ng Kongreso kung hindi gagawin ang kanilang mandato. Samantala sa ngayon, hindi pa rin naiiakyat ang articles of impeachment sa Senado, ngunit inaasahan ng ilang mga mambabatas na maisasagawa na ito ngayong linggo. Una nang sinabi ng House Secretary General na inaasikaso na nila ang pag-reproduce at sinusuri ang libo-libong pahina ng mga dokumento upang matiyak na ang bawat kopya ay organisado alinsunod sa naaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap sa National Police Commission o NAPOLCOM ang pulis na nambugbog ng kinakasama sa Bulacan na nag-viral sa social media. Ang pulis umamin sa kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin habang tumanggi namang magsalita at magbigay ng anumang pahayag ang babaeng biktima. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ako po humingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Lalo na po sa amin dalawa. Napag-usapan na po yun namin yan, pero mali po ang pangyayari na ito. Naging nakikinasira pa ng PNP. Ito po pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan na pulis. Hindi na isalba ng paghingi ng tawad ng pulis na ito ang ginawang pambubugbog sa kanyang kinakasama sa Bulacan. Ayon kay National Police Commission, Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, tuloy ang kasong isinampa nila upang maturuan ng leksyon ang masamang asal ng pulis. Wala pong epekto. Tuloy po ang kaso laban sa pangit na to. Nakasuhan na ho siya ng criminal case ng Philippine National Police. Nagsampan na rin po ng kasong administratibo ang biktima dito sa National Police Commission. Sinabi ni Commissioner Calinisan na kahit pa magkasundo at magkapatawaran ang suspect at biktima, hindi na nito mababago ang desisyon ng ahensya na ituloy ang pagpapanagot dito. I don't care. Kasi ang pinag-uusapan dito fitness ng police. Are you fit to wear that uniform? Are we going to allow a rogue cop who literally hits people because he doesn't get his way? Pumapayag ba tayo na ang nakasuot ng uniforme nagbabantay sa atin kaya mambugbog ng isang mahinang sibilyan just to get his way? I will not allow that. Tumanggi naman ang biktima na magbigay ng anumang pahayag. Punto ni Commissioner Calinisan, hindi dapat nananakit ng kahit na sino ang isang pulis, lalo na ng kababaihan. Ito po ay huwag niyong tularan. Kung sino man pong pulis ang nanonood nito,
huwag nyo pong tularan itong pulis na to. Sa mga mamayan po na nanonood ngayon, pagkatiwalaan po natin ang ating kapulisan. Pero ito pong taong to ay halimbawa ng isang bugok na pulis. Hindi po ito nagre-represent na kung sino ang Philippine National Police. Kaya ko natin binibilad dito para hindi po pamarisan. Kami po sa mga kapulisan po ng Bulacan ay hindi po tinotolerate ang ganitong asal ng isang pulis. At ang anumang gawain na hindi po naayon sa batas ay kailangan managot. At ito nga po ay inaksyonan natin agad-agad. Hindi po natin ito pinabayaan. Bagkus, kinasuhan na po natin siya ng criminal case at ongoing na rin po ang kanyang administrative case. Binigyang diin ng Napolcom na hindi natatapos ang pagiging pulis ng isang alagad ng batas kung hindi na ito naka-duty. Hindi porket ikaw ay off-duty na rin ang tungkulin mo sa sambayanan. Meron kang tungkulin sa lahat na magsilbi ng tapat. Kung wala kang planong magkaroon ng ganong commitment na panghabang buhay, huwag ka na pumasok sa pagpupulis, huwag ka na pumasok sa government service. Dahil ito ay ating sinumpaang tungkulin. Dahil sa insidente, nais din ni Commissioner Kalinisan na higpitan ang recruitment sa mga nais na magpulis. Ang pagpasok sa PNP ay dapat stringent yung proseso. Dapat yung neuropsychological exam, yung complete background investigation. Ano bang mga klaseng tao ang pinapapasok natin dyan? Dapat tanggalin ka na para makakuha tayo ng mas matinong pulis na bago. Kung ganyan lang din naman ang pulis na mananatili, wag na lang. Dapat ka nang tanggalin. Ang naturang pulis ay naka-restrictive custody na sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga habang umuusad ang kaso laban sa kanya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Budget Department para sa karagdagang pondo. Kasunod ito na nangyaring outage sa operasyon ng eGov.ph portal dahil umano sa pagdagsa ng mga users bunsod ng limitadong cloud server. Kasamang naka-disable sa ngayon ang National ID E-Verification Platform para sa Department of Social Welfare and Development, PhilHealth at eTravel. Ayon sa DICT, tuloy-tuloy naman ang kanilang mga serbisyo sa publiko habang inaayos ang problema. Umaasa si DICT Secretary Henry Aguda na sa lalong madaling panahon, mabibigyan sila ng pondo upang maibalik sa full operations ang eGov app. We're confident lalabas na yan. Now, marami kasing budget requirement eh. Meron pang budget na pang 2026 na, ina-advance na namin yan. Now, on the budget, I'm confident darating yan. Kinumpirma ng Malacanang ang pagkakatalaga kay dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government. Kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog na naakusahang protektor umano ng mga drug lord. Ang alegasyon ay mariing itinanggi noon ni Mabilog. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga flood control projects sa Metro Manila ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na maging handa ang lahat sa nalalapit na tag-ulan. Ito ang balita ni JP Nunez. Inutusan tayo ni Pangulo, pinapamadali niya ako lahat nito eh. Nakita nga kami kahapon, sabi niya, kumusta na yung mga flood control sa NCR? Ready na ba tayo for the rainy season? Maagang paghahanda sa tag-ulan ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, regular na nanghihingi ng update ang Pangulo sa mga flood control projects lalo na sa Metro Manila. Base sa assessment ng kalihim, ahead of schedule naman ang pagtapos sa mga proyektong inaasahang makatutulong upang hindi na malubog sa tubig baha ang ilang lugar lalo na sa Metro Manila.
Ilan sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dito sa National Capital Region ang mga drainage project at pumping station kagaya ng Sunog-Apog sa Maynila. Sabi ko, Mr. President, slowly but surely, nagagawa na. Kaninang umaga, magkasamang ininspeksyon ni Secretary Dizon at Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang natapos na 200-meter expansion drainage project sa Taft Avenue sa Maynila. Bagaman ilang taon na natenga ang proyekto, nitong Enero ay pinamadali ng DPWH ang trabaho kaya natapos na ito ngayong Mayo. Nilagyan ito ng mas malalaking drainage pipe na may sukat na 1.5 meters mula sa dating 0.61 meters. Inaasahan na makatutulong ito upang maiwasan na ang malailog na pagbaha sa Taft Avenue tuwing malakas ang ulan. We are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikim pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung na-cover ng flooding sa Maynila. Bukod dito, pinuntahan rin ng 2 opisyal ang drainage improvement sa kahabaan ng Bonifacio Drive sa Rojas Boulevard. Ginamitan ito ng DPWH ng 3-day concrete o klase ng semento na madaling matuyo kaya inaasahan na mabubuksan na ng tuluyan ang kahabaan ng Bonifacio Drive sa darating na Biyernes. Humihingi naman ng paumanhin ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa inconvenience sa mga motorista ng mga harang sa kalsada bunsod ng mga proyekto. Nananawagan na rin ako pagka kayo'y nakakakita ng mga pagawaing bayan sa kalsada. Konting taste lang po, but at least in our own little way, the national and local government and the private sector are really dealing and confronting this problem. Inilunsad ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon ang Oplan kontra baha na layong isulong ang pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang mga pagbaha pangunahin na sa Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi, June. Aalokin ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping na bumuo ng isang Board of Trade upang maiwasan ang banggaan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan. Kasama ni Trump ang malalaking business tycoon sa China. Kasamang ipapakiusap ni Trump ay ang kontrobersyal na arms deal sa Taiwan. Ito ang balita ni Jovic Bermas. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it peacefully or otherwise. Hindi kailangan ng Amerika ang China kung tungkol sa Iran ang pag-uusapan. Ayon kay United States President Donald Trump, kayang ipanalo ng US ang gyera sa ibang paraan na walang kinalaman ng China, ngunit ito ang isa sa sentro ng kanilang magiging pag-uusap. Ngayong gabi ng Miyerkules ang pagdating ni President Trump sa China para sa kanyang state visit sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Isang state banquet ang nakatakda niyang daluhan bukas, araw ng Huwebes, kasunod ang isang working lunch kay President Xi sa araw naman ng Biyernes bago bumalik ng Amerika. Nais ni Trump na makumbinsi ang Beijing na lumagda sa isang kasunduan para bumili ng mga produktong pagkain at eroplano sa US. Kaugnay nito, inimbitahan ni Trump ang ilang US businessmen gaya ni Tesla CEO Elon Musk at Apple CEO Tim Cook. Umaasa ang US leader na maisa sa katuparan ng pagbuo ng isang Board of Trade sa China upang matugunan ang anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan. Ito ay upang maiwasan ang trade war na gaya ng nangyari ng nakaraang taon matapos itaas ni Trump ang taripa sa mga produkto ng China na ginantihan naman ito ng paglimita sa exportation ng rare earth minerals sa US. Ang pagkikita ng dalawang leader ang ikalawang beses na pagpunta ni Trump bilang presidente sa China at unang beses sa ilalim ng kanyang ikalawang termino. He's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. This is going to be a very exciting trip
a lot of good things are going to happen. Inaasahan naman na dadalaw si President Xi sa US sa huling bahagi ng taon. Nauna ng plano ng US na magbenta ng arma sa Taiwan na may usaping pang-teritoryo sa China. There's a lot of support for Taiwan from Japan. Well, I'm going to have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to, and I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about. Ayon sa ulat, nais ni Trump na kumbinsihin si President Xi na payagan ng $11 billion weapons package ng US sa Taiwan na siyang world's leading chip maker na siyang kailangan naman ng US sa pagdevelop ng AI technologies. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ng mine hunting equipment o drones ang United Kingdom sa gitnang silangan para sa seguridad ng mga barko sa Strait of Hormuz. Bukod sa drones, maglalayag rin ang UK warship na HMS Dragon sa nasabing shipping lane, lulan ang ilang Typhoon fighter jets. Kinumpirma ito ni UK Defense Minister John Healey sa isang Defense Ministers meeting sa London kung saan binuo ang isang multinational mission sa Hormuz Strait. Ayon sa opisyal, ito ang commitment ng UK sa mga kaalyadong bansa upang matiyak ang ligtas at malayag na paglalayag sa Hormuz Strait. The UK will provide our destroyer HMS Dragon, who is sailing to the region now. Will provide RAF Typhoons, ready to be retasked to fly defensive air patrols over the strait. Over £100 million to accelerate our new hybrid navy, including new drone boats and mine hunting systems, and advanced Royal Navy mine clearance specialists who are preparing for mine clearance operations. So the UK is stepping up to secure the strait. Dinipensahan ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth ang Trump administration sa U.S. Senate kaugnay ng hiling na $1.5 trillion na hiling na defense budget para sa taong 2027. Subalit tila kailangan pa ng mas matibay na argumento para makumbinsi ang U.S. Congress sa hiling na dagdag pondo, lalo't dumobo na ang gastos ng U.S. sa gera nito sa Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. So at the time of testimony in front of the House, it was $25 billion. But the Joint Staff team and the Comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. $3 bilyong sa loob lamang ng 2 linggo. Mula sa $25 billion, umaabot na sa $29 billion ang nagastos ng United States government sa laban nito sa Iran. Sa budget hearing ng US Congress kaugnay ng hinihinging $1.5 trillion na defense budget ni US President Donald Trump, sinabi ni Pentagon Acting Comptroller at Chief Financial Officer Jules Hurst III na ang nasabing pagtaas sa gastos ay ginamit sa pagre-repair at pagpapalit ng mga kagamitan na nasira sa gyera at ang suporta ng pamahalaan sa regular na operasyon ng mga tropa ng militar. Hindi pa aniya kasama dito ang mga damages o kabuuang pinsala ng digmaan dahil kasalukuyan pang inia-assess ng War Department. Mr. Secretary, when can you share more formal accounting on the cost of the war with Congress and with this committee? We'll share what we can. I think when it's relevant and required, we will share it. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni US Department of War Secretary Pete Hegseth na kasama sa hinihingi nilang pondo ay dagdag sweldo sa kanilang mga sundalo, 7% na increase sa buwan ng sahod ng US troopers na pinakamataas na increase sa US military. This budget also includes a historic troop pay increase, 7%, that builds on the pay increases that Congress has given in previous years. Suportado rin ito ni US Navy Secretary Hong Chau. Aniya, obligasyon ng Estado na bigyan ng maayos na gamit ang kanilang mga sundalo. We're currently at the forefront of history with a budget that will create the Golden Fleet, which renews that maritime dominance. We have an obligation to give our sailors and Marines the very best equipment to do their jobs. Ayon kay Hegseth,
Ang layo ng digmaan ay tapusin ang mahigit 4 na dekadang agresyon ng Iran at pigilan silang mag-armas nukleyar. Magagawa lang aniya ito kung susuportahan ng Kongreso ang plano ni Trump at bigyan pa ito ng dagdag na pondo. Ngunit ayon sa mga senador, tila hindi naman humina ang puwersa ng Iran. Patunay na mayroon pa rin itong mga kagamitan at missile na magagamit laban sa US. The destruction of Iran's defense industrial base has been clear and overwhelming. Well, it's certainly not clear to me as a member of the committee because what we see is Iran still producing drones. They're still engaged in this conflict. The president said that 80% of their missile capacity had been destroyed. This public report says it's only 30%. Can you give us an answer as to what the real number is? Not validating leaked information that could be wrong or not wrong. Sa huli, naninindigan ang opisyal na ang pagpigil sa Iran ang pangunahing dahilan ng kanilang nilalapit sa Kongreso. Binigyan din ito na hindi ang US ang umaatake sa Iran, kundi kabaligtaran, batay aniya sa kasaysayan. Senator Durbin, who said that Iran was attacked by us, I would take issue with that. For 47 years, we've been attacked by Iran. Ayon pa kay Secretary Hegseth, kakailanganin ang dagdag na pondo kung sakaling muling sumiklab ang gyera. Kinumpirma nito na anuman ang kahihinatnan ng pakikipag-usap sa Iran, posible na muli silang maglunsad ng panibagong pag-atake. We have a plan to escalate if necessary. We have a plan to retrograde if necessary. We have a plan to shift assets. Certainly in this setting, we wouldn't reveal what the next step may be, considering the gravity of the mission that the president is undertaking to ensure that Iran never has a nuclear bomb. Batay sa ulat, napipintong umpisahang muli ni President Trump ang operasyon laban sa Iran matapos sabihin nito na naka-life support o naghihingalo na ang ceasefire dahil sa patuloy na pagtanggi ng Iran sa kanilang alok na kasunduan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas pa sa 11 ang bilang ng kaso ng hantavirus ayon sa World Health Organization o WHO. Batay sa tala ng ahensya nitong Martes ng gabi, 9 sa bilang ng mga pasyente ang positibo sa hantavirus kabilang na ang 3 naunang nasawi. 2 individual naman ang suspected at patuloy na inoobserbahan. Ang lahat ng naitala ay pawang mga pasahero ng cruise ship na MV Honduras. Bagaman inaasahan ng WHO ang pagtaas pa ng bilang ng impeksyon dahil hindi pa natatapos ang incubation period na 42 days, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang senyales o hudyat ng mas malawak na outbreak. Pansamantalang binago ng kumpanyang Calbee ang kulay ng packaging ng ilan nilang produkto dahil sa kakulangan ng supply ng naphtha, isang byproduct ng crude oil. Ang naphtha ay isang liquid hydrocarbon na pangunahing ginagamit upang makagawa ng solvent at ink materials. Ang malaking shipment ng naphtha ay apektado ng pagkaantala ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang Calbee ang pinakamalaking manufacturer ng snacks at chips sa Japan. Ayon sa kumpanya, ginawa muna nilang black and white ang packaging ng ilang produkto dahil sa kakulangan ng ink. Ayon sa ilang Japanese consumers, hindi na kaaya-aya ang kulay ng kilalang snack dahil sa malungkot na nitong kulay. At yan ang mga balita mula sa labas ng bansa, mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Nasa halos 100% na ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang mayroong internet connection. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nasa 96% na ang completion rate nila sa ngayon. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na minamadali ng ahensya ang pag-abot sa 100% connectivity bago magsimula ang Brigada Eskwela. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagpapalakas ng digital infrastructure sa sektor ng edukasyon. Mas mababang pasahe sa eroplano ang maa-avail ng mga biyahero ngayong huling bahagi ng buwan ng Mayo. Ito ay matapos sa prubahan na Civil Aeronautics Board o CAB ang pagbaba ng fuel surcharge mula level 18 sa level 15
na lamang simula May 16 hanggang May 31. Sa umiiral na level 18, umaabot sa 593 pesos hanggang 1,734 ang fuel surcharge sa domestic flight, habang 1,958 pesos hanggang 14,561 pesos ang dagdag sa international flights, depende sa layo. Sa ilalim ng level 15, bababa sa 491 pesos hanggang 1,436 pesos na lamang ang aplikable sa domestic flights, habang mula 1,621 pesos hanggang 12,056 pesos na lamang sa international flights. Ang fuel surcharge ay dagdag singil ng mga airline companies para bawiin ang kanilang pagkalugi dahil sa mataas sa presyo ng jet fuel. Hindi ito bahagi ng base fares sa mga tickets, ngunit maaaring ibaba o alisin depende sa presyo ng langis. Posibleng maharap sa kaso ang mga senador na humaharang sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa isang dating maestrado. Samantala, nagkagirian naman sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni Senator Bato at ang mga nananawagan na siya ay maaresto. Ito ang balita ni Brian Lacanlale, live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa labas ng Senado? Monica, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung programa ng dalawang grupo. Ito nga yung mga supporter ni Senator Bato de la Rosa at yung iba naman yung Pilipinas yung nananawagan na paghuli o suportado yung paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Mariing o maaaring masampahan ng obstruction of justice ang National Bureau of Investigation ng mga senador na humaharang sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang giit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Well, ayaw lang ng Senado is surrender siya, no? Pinigilan nila. So, that is actually obstruction of justice. Under the law, if you prevent the law enforcer from serving warrant of arrest or summons, that is obstruction of justice. Monica, anya hindi pwedeng hadlangan ng Senado ang paghuli kay De La Rosa kahit ito pa ay nasa sesyon ng Senado. Wala anyang protective custody sa batas. Second, hindi naman pwede ang Senado maging asylum ng isang fugitive, no? Wala namang protective custody sa batas. Ang nakalagay lang, hindi pwede arestuhin pag nasa session ng Congress at ang offense punishable by less than 6 years. Yung crime against humanity, 12 years yun 12 years or more Mali din anya ang pananaw ng Senado na kailangan ng arrest warrant mula sa isang na korte sa Pilipinas bago maipatupad ang pag-aresto kay Senator Bato. Well, nakalagay naman, wala naman yan sa batas Ang nakalagay din, surrender or prosecute here. So what does it say po na pinipilit ng Senate na dapat may local warrant? Hindi naman required. Well, mali sila. They cannot decide that on their own. Dapat pumunta sila sa Supreme Court, questionin nila. Panawagan nila kasama ang Tindig Pilipinas, sundin sana ng Senado kung ano ang nakasaad sa batas. Ngayong hapon nagprotesta ang Tindig Pilipinas sa harapan ng Senado. Nasa 2 hanggang 3,000 ang lumahok sa kilos protesta. Pero dumating din ang supporter ni Senator Bato de la Rosa at nagkagirian ang dalawang grupo, nagkasigawan at nagkakantsawan. Ang PNP hagad namang hinarangan ang Center Island sa pagitan ng mga ralihista para hindi na lumaki pa ang gulo. Bago ito, nagprotesta rin ang iba pang makakaliwang grupo kaninang umaga. Panawagan din nila na hulihin si Senator Bato at papanagutin ang pangalawang Pangulo. Si Senate President Alan Peter Cayetano lumabas din ng gusali ng Senado bandang 2:00 ng tanghali at pinausap ang mga pulis. Nagpasalamat ito sa suporta ng mga pulis, humingi ng paumanhin at sinabing sundin lamang nila ang chain of command. We appreciate you
yung tulong. Gawin nyo lang trabaho nyo. May chain of command naman kayo. So ako'y umaasa yung chain of command ko naman. Alam ko anong mga tamang utos. So we believe in you, PNP, at pasensya na kayo. It's not only a political issue, it's really a constitutional legal issue. Monica, ngayong hapon ay lumabas si Senate Office of Sergeant at Arms Acting Chief Retired Police Major General Mau Aplaska dito sa gate. At dahil nga mayroong mga naka-ID umano ng NDID kanina na ini-inspeksyon isa-isa yung mga lumalabas na sasakyan. Kaya kinausap ito ni General Aplaska dahil meron daw silang kasunduan sa NCI, dapat nilang igalang yon. At kung merong mga pagbabago doon sa kanilang usapan, dapat ay makipag-ugnayan muna sa kanila. Dahil sarado kasi itong main entrance nitong Senado dahil nga dito isinasagawa yung kilos protesta. Kaya yung mga sasakyan ng mga empleyado palabas dito sa gusali, dito sa may GSIS building sa isang gate sila dumadaan. Ang problema, yung GSIS building na ito, hindi nila kontrolado dahil sa ibang government agency ito. Kaya dito naka-standby yung mga NBI personnel kanina na sinasabi ni General Aplaska na nag-inspeksyon. Kanina pumunta rin siya dito sa may mga pulis dito sa harapan ng Senado at nakipag-usap sa mga PNP personnel dito at hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik dito sa loob ng compound ng Senado. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nanindigan ng Senado na hindi nila papayagan ng pag-aresto kay Senator De La Rosa sa gitna ng yayaring tensyon doon. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon sa loob ng Senate building? Monica, nakataas sa elevated alert status yung Senado ayon sa Senate Sergeant at Arms at bukod sa mga Senate security ay may augmentation na rin mula sa Philippine National Police para matiyak yung seguridad dito sa buong lugar. At kanina or ngayon wala pang alas 7 ng gabi at may mga nakausap tayong ilang empleyado ng Senado na may direktiba umano sa kanila na maaari na sila umuwi kahit wala pang alas 7. Nilinaw ni Senate Office of the Sergeant at Arms o sa Acting Chief Retired Police Major General Mau Aplaska na walang ipinatutupad na lockdown sa buong bisinidad ng Senado, taliwas sa mga kumakalat na bali-balita ngayong hapon. Ayon sa OSA at Chief, sa kasalukuyan ay wala pang anumang law enforcement agency na nakikipag-coordinate sa kanila kaugnay ng usapin ng pag-aresto. Binigyang diin ni Retired Police Major General Aplaska na malinaw ang direktiba ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa hihintulutan ang anumang paghuli sa loob ng Senado kung walang kautusan mula sa local court. The arrest, wala po kaming walang nag-coordinate sa amin na law enforcement agency, either from the PNP or the NBI. But per our agreement with the NBI director last Monday, nag-usap kami na Senate President Cayetano, maliwanag naman na sinasabi ni Senate President na no arrest can happen inside the premise. Saka if there will be arrest, it will be by virtue of an order of a local court. Mariin ang paninindigan ng OSA na hindi nila papapasukin ang sinumang magtatangkang magsilbi ng warrant na mula lamang sa ICC o International Criminal Court. Ito ay bunga na rin ng naging kasunduan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng liderato ng Senado na protektahan ang jurisdiksyon ng institusyon habang nasa loob ng kanilang kustodiya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Again, based on the order and instruction to the President, Senate President, we will not allow it to happen. Hindi sila papapasukin. Samantala, nananatiling nasa elevated alert ang seguridad sa paligid at labas ng gusali ng Senado. Ayon kay Aplaska, asahan pa ang mas mahigpit na pagbabantay dahil sa mga inaasahang kilos protesta sa paligid ng Senado simula ngayong hapon hanggang mamayang gabi.
On the Senate security, we are still at the elevated alert level, as we declared since Monday. As we all know, may mga ongoing rallies outside, and we are expecting some more rallies to arrive this afternoon hanggang mamayang gabi. Samantala, tumanggi ang abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na magbigay ng detalye kung may ruling na bang nagmula o inilabas ang Supreme Court kaugnay ng kanilang petisyon. Sa kabila nito, nabanggit niya na expected o hindi na nila ikinagulat na mapasama sa listahan ng wanted sa ICC si Senator De La Rosa. Aniya, antayin na lang ang magiging susunod na hakbang o gagawin ng kanilang kampo kapag lumabas na ang pinal na desisyon mula sa Supreme Court. Sinabi niya rin na gaya niya ay calm and composed as always si Senator Bato sa kabila ng mga nangyayari. Samantala, sa ambush interview naman kanina sa Senador, sinabi nito na wala pa siyang impormasyon kung mayroon ng desisyon ang SC sa inihain nilang petisyon for temporary restraining order. Wala rin aniyang problema kung pupunta na uli sa Senado ang mga tauhan ng NBI para hulihin siya. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. President, kung patuloy siyang bigyan ng protected custody. Monica, after mag-adjourn ng session kanina, pinaalis na yung mga media na nakaabang doon sa 5th floor kung nasaan yung office ni Senator Ronald Bato de la Rosa at kung saan siya nag-i-stay magmula nung pagbigyan siya or bigyan siya ng protective custody ng Senado. At kanina rin pag-akyat natin sa 6th floor ay nakasarado na rin o may harang na yung pinto papunta doon sa helipad at mahigpit na rin yung mga personnel dito ng Senado at nililimitahan na rin or nililimitahan nila yung galaw ng media sa loob ng Senate building. At kanina after ng session, natanong natin si Senator Robin Hood Padilla na kilalang malapit din kay Senator De La Rosa kung may info ba siya, kung uhulihin ba si Senator Bato ngayong gabi at sinabi niya na malinaw naman yung direktiba ni Senate President Cayetano at yung naging pag-uusap nila ng NBI nung Lunes na hindi nila papayagan o hindi nila aarestuhin si Senator De La Rosa hanggang nasa ilalim siya ng protective custody ng Senado. Ngunit nung nireiterate sa kanya kung uhulihin na ba si Senator De La Rosa, wala siyang kinumpirma o idinetalye pang ibang bagay. At sa huling update natin kanina kung nasaan si Senator De La Rosa ay pagkalabas niya doon sa plenaryo ay bumalik siya doon sa 5th floor pero hanggang ngayon wala pa tayong ibang detalye kung nakalabas na bang muli si Senator De La Rosa doon sa kanyang opisina na nasa 5th floor. At gaya nung nabanggit ko kanina, wala pang alas 7 ay may direktiba na umano doon sa mga empleyado ng Senado na maaari na silang umuwi ng maaga. Ngunit yun nga, wala pa tayong kumpirmasyon mula dito sa Senate kung bakit mayroong direktiba doon sa mga empleyado na maaari na silang umuwi ng maaga. At sa loob at labas ng Senado mahigpit yung security na ipinatutupad. So, ayun yung mga ilang updates na abangan natin mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan kanina ayon sa Sergeant at Arms ng Senado. Ito ay matapos na tumanggi si Senator Pangilinan na humingi ng paumanhin sa plenaryo. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, sa ngayon ba ay nagkasundo na ang dalawa o may tensyon pa rin sa pagitan nila?
Magandang gabi, Monica. Batay sa nakuha nating impormasyon kanina sa Sergeant at Arms ng Senado na si Retired Major General Mau Aplaska, hindi pa rin maayos, Monica, ang relasyon ng dalawa matapos yung kanilang naging sagutan kanina. Ng local court warrant para arrest ng si De La Rosa. Kaya naabutan pa natin Bahagyang nagkatensyon sa loob ng Senado kanina matapos magkaroon ng komosyon o sagutan sina Senators Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan habang papunta sa Senators Lounge. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Retired Major General Mau Aplaska, ang naturang insidente ay nagsimula bilang extension ng kanilang naging pagtatalo sa loob ng session hall. Habang papunta ang mga senador sa lounge para sana magmerienda habang break, muling nagpang-abot ang dalawa at nagkaroon ng matinding palitan ng salita. Their way out going to the lounge, medyo nagkaroon ng commotion uli si Senator Robin at si Senator Pangilinan, but it was quickly settled. Ano yung Medyo ko nakita ang actual kasi nandun ako sa fifth floor kanina, tumupula ako. But when I arrived at the lounge, tahimik na naman sila. Gayunpaman, nilinaw ng Sergeant at Arms na walang naganap na pisikal na sakitan o suntukan sa pagitan ng dalawang mambabatas. Bagamat mabilis na naayos ang gulo, nananatiling hindi pa ganap na maayos ang relasyon ng dalawa. Ito ay matapos nga ang hilingin ni Senator Robin Padilla na humingi ng paumanhin si Senator Pangilinan sa plenaryo na tinanggihan naman ni Pangilinan. Nagsimula ang isyu kahapon, Monica, nang mapag-usapan ang isyu ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Their way out going to the lounge, medyo nagkaroon ng commotion uli si Senator Robin at si Senator Pangilinan, but it was quickly settled. hindi naman daw tumiba doon talaga sa panawagan nila na yung kung mga pinapa-aresto ng ICC ay Monica, kinumpirma naman ni Senator Amy Marcos na wala nga sakitan na nangyari sa pagitan ng dalawang mambabatas. Hindi naman. Nag-confrontation Hindi, na-excited lang. Na-excited lang. Ano nangyari? Nagsagutan? Wala, sagutan lang. nang ginawa sa detained former president. Monica, may dagdag lang din natin yung desisyon ngayon ng Korte Suprema doon sa petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni spokesperson ng Supreme Court na si Attorney Camille Ting, binibigyan nga lang ng 3 araw yung mga respondent, ang gobyerno, na magkomento doon sa petisyon ni Senator De La Rosa patungkol sa isyu na huwag makipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay Attorney Ting, maaring magkaroon ng TRO o Temporary Restraining Order pagkatapos na makapag-komento ang mga respondents. So sa ngayon kasi wala pang binanggit ang Korte Suprema kung sila ay nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO, pero ang binanggit ni Attorney Ting, ang kanyang nilinaw, mayroong posibilidad na makapag-issue ng TRO pabor kay Senator De La Rosa. Maaari ring hindi mag-issue ng TRO ang hukuman. Yan mo nating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Inilagay na ng International Criminal Court sa kanilang list of wanted persons si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakasaad na rin sa ICC official website ang ilang personal information ng senador, pati ang kanyang arrest warrant at dahilan kung bakit siya wanted sa ICC. Kabilang na ngayon si Senator Bato de la Rosa sa listahan ng defendants at large dahil sa kasong crime against humanity of murder. Sa kapapasok na balita, walang inilabas na temporary restraining order ang Supreme Court para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ugnay pa rin ito ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Sa halip, inatasan ng SC ang respondents o ang gobyerno na magsumite ng komentaryo sa loob ng 3 araw. Formal lang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 118, ipatutupad ang 50 pesos price cap
sa imported rice sa buong bansa sa loob ng 30 araw. Batay sa EO, magasagawa ang National Price Coordinating Council o NPCC ng periodic review sa implementasyon ng price cap kada 15 araw. Ito ay upang makagawa ng rekomendasyon sa Pangulo kung itutuloy o hindi ang price ceiling base sa umiiral na galaw ng merkado. Magpapatupad ng bahagyang pagbawas sa kabuuang singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco para sa kasalukuyang buwan. Samantala, sinilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Red Alert ang Luzon Grid at ang Visayas Region sa Yellow Alert dahil sa manipis na reserba. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa kabila po ng naunang indikasyon na pagtaas sa presyo ng kuryente, bumaba po ang aktual na singil po ng Meralco ngayong Mayo. Napababa ng Manila Electric Company o Meralco ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtaas ng generation charge na inaasahan ng naturang distribution utility. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, pangunahing dahilan ng pagtaas sa generation charge ay ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaaapekto sa presyo ng kuryente. Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na papano, bagamat maliit lang at 1.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit alam din po natin na kung sakaling merong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo. Para sa tipikal na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, mababawasan lang ng 3 piso ang kanilang bill ng kuryente. 5 piso naman sa 300 kilowatt hour, 6 na piso sa 400 kilowatt hour at 8 pisong tapyas sa 500 kilowatt hour. Paliwanag ni Meralco Head of Utility Economics Larry Fernandez, maraming factors ang dahilan ng pagbaba ng kanilang kabuuang sigil ng kuryente ngayong Mayo. Pinakamalaki niya dito ang pagpayag ng Energy Regulatory Commission o ERC sa isang mekanismo, partikular na ang reimbursement ng line rental amount mula sa spot market. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Pero dahil sa pag-implement kaagad ng line rental adjustment na pinayagan ng ERC, nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers, and that 2 billion pesos was absorbed by the generator suppliers of Meralco. And because of that, instead of a 1 peso increase in the generation charge, naging 40 centavos na lang increase. Umaabot ng 23 centavos kada kilowatt hour ang nabawas mula sa naturang refund mula sa actual weighted average tariff o awat refund. Kinumpirma naman ng National Grid Corporation o NGCP ang pagbaba ng kanilang transmission charge. Ngunit bukod dito, inihayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na itinaas ang alert status para sa Luzon at Visayas grid. The yellow alert is from 2 p.m. to 3 p.m. And then there will be a red alert from 3 p.m. to 8 p.m. And then another yellow alert from 8 p.m. to 10 p.m. Paliwanag ni Attorney Alabanza, ibig sabihin ng yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ng projected demand, ngunit malipis na ang reserba nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Habang ang red alert ay tinataas ng NGCP kung magkaroon ng sitwasyon na lampas na ang projected demand sa nakikitang supply. So ang mangyayari niyan is imminent o malaki na ang porsyentong mangyayari na magkaroon ng power interruption. May mga pagkakataon rin na nakayanan ng NGCP na balansehan ng sistema maski naka-red alert na walang actual power interruption na nangyayari. But again, pag red alert, mas imminent yan. Mas more than likely magkakaroon ng power interruption somewhere along the Luzon grid. Panawagan ng power stakeholders sa mga consumer sa gitna ng tag-init ay tiyaking episyente at wasto ang paggamit ng kuryente upang maiwasan ang mataas na power demand. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak
Tiniyak na Department of Energy o DOE na may sapat pang supply ng petroleum products ang bansa para sa susunod na 50 araw. Batay sa May 8 inventory ng DOE, ang supply ng gasolina ay kaya pang tumagal ng hanggang 53 days. Ang diesel ay hanggang 48 days. Ang kerosene ay tatagal pa ng 165 days, habang ang LPG ay kaya pang tumagal ng 35 days. Samantalang jet fuel naman ay kaya pang tumagal hanggang 73 days. Ayon sa ahensya, malaking tulong ang ginawang pag-aangkat ng langis ng mga private oil company para tumaas ang supply. Gayunman, dapat pa rin magtuloy-tuloy ang importasyon ayon sa DOE. 70% ng petroleum products ng Pilipinas ay inaangkat, habang 30% lamang ang locally supplied. Medyo marami ho ang ating supply kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days. Opisyal nang nagsimula ang operasyon ng bagong tayong pasilidad sa Mabini, Bohol na inaasahang magpapalakas sa produksyon ng white copra sa lugar. Ito ang balita ni Ker Saiman. Product of processing coconut by using mechanical dryer or solar drying. So meaning, hindi siya katulad ng yung sanayan natin na doon natin niluluto ang copra sa the usual direct heating process, and yung kanyang smoke ay pupunta directly sa copra na dinadry natin. Nagsimula na mag-operate ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative sa Mabini, Bohol para sa pagproseso ng white copra na inaasahang makatutulong sa mga maliliit na magniniyog sa lalawigan. Ayon kay Jovencio Filisilda ng Philippine Coconut Authority o PCA Bohol, malaki ang kaibahan ng white copra kumpara sa tradisyonal na paraan ng pagluluto ng copra. Aniya, sa bagong pasilidad ay halos walang nasasayang na bahagi ng niyog dahil ang dati umanong 70% waste product ay ganap ng napapakinabangan. Dahil instead of throwing the 70% of the coconut as waste, now 100% of the coconut from the farmer is already utilized under the white copra processing, kasi we are also now on the way of utilizing the cocoa water into vinegar, into cocoa toyo, and the production of nata de coco. And then we're also now using the cocoa shell as the fuel on drying the white copra. So we use the charcoal, the cocoa shell, to produce the steam needed in the white copra processing. And then yung kanyang coconut husk at yung cocoa fiber is also utilized. Sinabi naman ni Romeo Piquero, plant manager ng Agipo Coconut Farmers MPC, na malaking tulong ang proyektong ito sa mga maliliit na magniniyog dahil mababawasan ang kanilang gastos at pagod sa pagproseso ng kopra. Ang biggest makuha sa mga magniniyog is mawala na yung gagastusin nila sa pagbiyak, paglugit or at saka pagtapa or ganggang, which is mag-ano pa sila ng panggatong. So ang dami na silang masisave or maano sa mga gagastusin nila. Kasi pag dito bibili namin ng buo, at saka kukunin pa rin namin doon sa field. Yung kung mas pasok lang ng chariot or may sasakyan naman available na pick up na rin doon sa farmers nila. So itong project na ito, laking makinabang sa mga farmers na nagniniyog kasi halos yung kitain nila doon sa gastusin ng mga farmers na masisave na ng farmers. Dagdag pa niya, ang kooperatiba na mismo ang bibili at magproseso ng white copra mula sa mga magniniyog. Mas malaki rin umano ang kita sa white copra dahil mas mataas ang kalidad nito kumpara sa copra na niluluto sa tradisyonal na pamamaraan. May dagdag kasi parang quality. Ang white copra is less contamination sa smoke
Kasi oven siya, may boiler type ang ano niya, process. So si tapa kasi is more on contamination sa smoke, sa handling. Si white copra is parang napoprocess siya na dito kuha ng sabaw, pre-dry hanggang ma-dry siya. So ang quality is nandun ang kitaan sa quality. Nanawagan ang PCA Bohol sa mga coconut farmers na magparehistro bilang certified coconut farmers upang mapakinabangan ang mga programa at benepisyo sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Program o CFIDP. Mula dito sa Bohol, Kirsayman, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minsan ba nagbabasa ka ng mga comments online tapos parang meron ng ibang lengguwahe? Halimbawa, may mga salitang NGL, IYKYK, FR, Delulu, ayan. At papatanong ka na lang kung English pa ba to? Well, welcome sa Gen Z Language 101. NGL, not gonna lie. Ibig sabihin, sa totoo lang. Example, NGL, masarap yung kape. IYK, if you know, you know. Meaning, gets lang ng mga nakaka-relate. Parang inside joke. Isa pa, FR, o ibig sabihin, for real. Meaning, seryoso, totoo. Example, that movie was sad FR. Isa pa, delulu o delusional. Pero kadalasan joke lang. Example, delulu ako, feeling ko gusto niya ako. Ate, hindi ibig sabihin na kapatid ha. Sa Gen Z Internet, parang expression siya ng grabe, girl o kaya be. Example, ate, anong ginagawa mo? Isa pa, cooked, hindi literal na luto. Meaning, tapos ka na o kaya wasak ka na o kaya wala ng pag-asa. Example, kapag nakita ni mama grades ko, cooked ako. Isa pa, mid. Meaning, sakto lang, overrated at hindi impressive. Isa pa, no cap. Meaning, walang kasinungalingan o legit. Low-key o high-key. Low-key ibig sabihin medyo gusto mo lang sabihin. High-key naman ay obvious na gusto mong sabihin. At bakit ang daming abbreviations ngayon? Dahil ang Gen Z ay lumaki sa mabilis na internet. Short-form videos at memes at chats. Mas mabilis, mas maikli, mas relatable. Mas effective online. Kaya kung minsan parang cryptic ang comments nila, hindi dahil gusto ka lang lituhin. Internet culture lang talaga nila yan. Kayo po, anong mga Gen Z word ang alam ninyo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Cabus Pagatpat, Nelson Santos at Armando Araza. Gayon din kay Zaldi Aresco, Gilbert Vengano at Lito Pacaso. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 4:23 na nagsasabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig
ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.